Sa isang matayog na kagubatan kung saan makikita natin ang pagtipo ng iba't ibang mga hayop, malapit dito ay isang gumuhong gusali na nakatayo sa tuktok ng isang maliit na bundok. Sa loob nito ay nagtipo ng mga pulubi na naghahanap ng masisilungan, umaasang makakakita pa sila ng walang laman na mga pamamahay sa inabandonang bayan. Di kalayuan sa parehong sirang gusali ay ang pagtitipo ng mga langaw, kung saan mapapansin natin ang pagdapo ng mga insekto sa isang kamay na napupuno ng nagkukulay lilang mga ugat. Ang kamay na ito ay pagmamay-ari ng isang lalaking nakahiga sa lupa na parang wala ng buhay habang pinagsasabihan ng isang matandang pulubi sa kanyang tabi na siya ay patuloy ng ganito ng ilang araw, at kung mayroon mang nagpapabigat sa kanyang loob, ito ay kanya na lamang bitawan. Habang napupuno ng ugat ang kanyang buong leeg papunta sa kanyang mukha at unti-unting nawawala ang kanyang malay, naisip niya naman kung ito ba ay kanya na lamang hahayaan dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon ay imposible na siyang makakapaghiganti, kaya baka ang pagtanggap na lamang sa pait na kanyang nararamdaman ay ang magdadala sa kanya sa kapayapaan. Gayunpaman, hindi pa rin ito matanggap kung ano ang nangyari sa kanya. Ito ay dahil sa kanilang sinumpaang kapatiran, mayroong nakatagong patalim sa likod ng kanilang mga ngiti. At siya ay nagawang tuluyang mahulog sa kanilang patibong kung saan mapapansin natin siyang nakahandusay sa lupa habang makikita natin ang natapon niyang inumin sa harap ng dalawang kalalakihan na nagplano ng kanyang pagbagsak at kamatayan. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang binibigyan ng matandang pulubi ng maiinom itong lalaki, nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa kanyang napapansin na mga nyebe na nahuhulog sa paligid. Kaagad naman siyang napatingala at kanyang ipinagtaka ang kanyang nakikita. Ito ay dahil ang maliwanag na sikat ng araw ay unti-unting tinatabunan ng mabibigat na ulap. Hindi naman makapaniwala ang matanda sa biglang pag-ulan ng nyebe dahil maaraw pa naman ang panahon, kaya napasabi na lamang siya habang nakatingala sa kalangitan na hindi katakataka na mayroong hindi pangkaraniwang nangyayari ngayon, kaya marahil ito ang rason kung bakit ang buong lungsod ng Maplewood ay hindi mapakali araw-araw. Hindi niya naman maintindihan kung bakit ang mga nyebe na nahuhulog sa kanyang harapan ay nagliliwanag. Kaya ang unang sumagi sa kanyang isipan ay subukan itong hawakan. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ito ay bigla na lang nagyelo ang kanyang daliri. Kasabay nito ay makikita natin ang pagyelo ng mga ibon sa sanga, at ganoon rin ang ibang mga hayop sa kagubatan. Bumalik naman tayo papunta sa matandang pulubi na ngayon ay tuluyan na ring nagyelo dahil sa nahawakan nitong nyebe. Makalipas ng ilang sandali ay nagawa nitong bigla na lang mabiyak kung saan napakabilis nitong dumaloy sa buo niyang katawan, na siyang naging dahilan ng biglaang pagsabog nito at pagtilapon ng kanyang iba't ibang parte ng katawan sa paligid. Pansin naman ng lalaking nakahiga sa lupa na ang mga nyebe ay napupuno ng esensya ng dao at sa isang pagdampilang nito ay maaari itong pumatay ng tao. Nagawa namang makalapit ng isang nyebe sa kanyang mukha kaya wala na siyang may nagawa kundi ang mapapikit na lamang para tanggapin ang kanyang kamatayan. Ngunit bago pa man makadapo sa kanya ang nyebe ay bigla na lang mayroong sumulpot sa kalangitan na isang rumaragasang bulalakaw, na agad namang tumama malapit sa sirang gusali kaya ito ay naglikha ng napakalakas na pagsabog. Ang malakas na pagsabog na ito ay naglikha ng napakalakas na puwersa na siyang mararamdaman sa buong lugar at siyang naging dahilan kung bakit natunaw ang lahat ng mga nakakamatay na nyebe na nagkalat sa paligid. Kahit na bumagsak itong umaapoy na bagay sa lupa ay patuloy pa rin itong nagpapalabas ng malakas na enerhiya at patuloy pa ring buo. Kaya habang pinagmamasdan ito ng nakahigang lalaki ay napasabi siya na ito ay isang napakamakapangyarihang dao. Maya't-maya pa ay pansin naman nito ang isang anino habang unti-unting humuhupa ang apoy kaya kanyang nagtatakang natanong kung sino itong nasa loob. Makikita naman natin ang paglabas ng isang taong mayroong suot na kulay pulang kapa, at nang tuluyang humupa ang apoy at ang usok, lumitaw ang isang makapangyarihang lalaking nagpapalabas ng malakas na enerhiya na nakatayo sa butas na nagawa ng tumamang bulalakaw sa lupa. Ang makapangyarihang lalaking ito ay galing sa nasyon ng Chu na si Zhu Guangli. Naiinis na nagtatanong habang nakatingala sa isang lalaki kung ang walang pinipiling marahas ba na pagpatay nito ay ang kanyang tinatawag na dao. Mayroon naman tayong makikitang iilang bilang ng mga kalalakihan na lumilipad sa himpapawid, at ang isa dito na namumuno sa kanila ay galing sa nasyon ng Qin na si Gang Yangbai, nagtatanong kung tama ba ang kanyang naririnig, at sa mapagmataas ba na mata ni Guangli, ang mga buhay ba ng mga langgam ay mayroon pang halaga. Ang grupo ng mga kalalakihan ay kaagad namang ginamit ang kanilang kapangyarihan na tinatawag na Myriad Streams of Sword Rain, na siyang nagpalabas ng maraming bilang ng mga palaso na gawa sa tubig sa kanilang paligid para gawang atakihin si Guangli.
Dahil dito ay dali-dali namang sumugod si Guangli at ipinalabas ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-ipon nito ng kanyang enerhiya sa kanyang kamay para makagawa ng isang malaking bola na gawa sa apoy. Pagkatapos nitong makaipon ng maraming enerhiya ay ang kanyang pagtapo ng napakalaking bola na kanyang tinatawag na Blazing Sun para mapigil ang mga pag-atake ng kanyang mga kalaban. Hindi naman makapaniwala at nagulat ng husto ang mga kalalakihan sa itaas ng himpapawid dahil ang kanilang pinagsamang pag-atake na kayang makipagsabayan sa mga A-grade na Taoist art ay nagawa lang kaagad na mabura. Gayunpaman, makikita natin ang paghigop ni Yang Bai ng malamig na hangin, kasunod nito ay ang kanyang pagbuga kung saan gamit ng kanyang kapangyarihan na tinatawag na One Breath Exhale Frost ay nagawa nitong mapalibutan sa yelo ang malaking bolang apoy na ipinalabas ni Guangli. Nang bigla naman itong nahati, ito ay dahil sa kaagad na paghiwa ni Guangli sa bagay gamit ng kanyang nag-aapoy na sandata habang patuloy na sumusugod papunta kay Yang Bai. Subalit bago pa man siya makalapit sa kanya ay bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa kanyang napapansin. Ito ay dahil sa biglang sumulpot na mga matatalim na sandata papunta sa kanya, na siyang kaagad namang nakarating sa kanyang kinaroroonan kaya siya ay napaatras pabalik. Kasunod nito ay ang pagpapaulan sa kanya ng mga pag-atake kasabay ng pagbagsak nito ng napakalakas papunta sa lupa. Gayunpaman, makikita natin si Guangli na maayos lang at nagawang masangga ang lahat ng mga pag-atake gamit ng kanyang nag-aapoy na espada. Nagawa niya namang mapatingala at kanyang napansin ang isang kakaibang dambuhalang ibon na lumilipad sa himpapawid. Sa likod ng malaking ibon na gawa sa makina ay isang lalaki na suot ay maraming aparato. Nagsasabi na si Guangli ay tunay ngang nakakatakot dahil nagawa nitong matiis ang ginawa niyang napakalakas na mga pag-atake at hindi man lang nito nagawang manghina. Ang lalaking ito na mayroong suot na maskara ay galing sa pamilya ng Mo na si Mo Jingyu, na dagdag pang isinaad na hindi siya nagtataka kung bakit ang nasyon ng Qin ay nanghingi ng tulong sa kanilang pamilya para siya ay magawang mapatay. Sa tindi ng kanyang galit ay kaagad namang sumugod si Guangli habang daladala ang kanyang nag-aapoy na espada at isinisigaw ang pangalan ni Jingyu. Dahil dito ay kaagad namang pasigaw na nag-utos si Yang Bai sa lahat ng mga disipulo na huwag siyang bigyan ng pagkakataon at kaagad nilang ihanda ang kanilang formation. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras ang mga kalalakihan at dali-daling pumalibot kay Guangli at kaagad na ginamit ang kanilang kapangyarihan. Kaya pagkatapos nilang matapos ang kanilang ginagawang pagdasal, mapapansin natin ang biglaang pagliwanag at paglaki ng kanilang mga leeg. Kasunod nito ay ang paglabas sa kanilang bibig ng nagliliwanag na mga kulay asul na ahas, na siyang kaagad naman nilang iniluwa papunta kay Guangli para siya ay magawa nilang mapalibutan at mapahinto sa kanyang pagsugod sa itaas ng himpapawid. Sa tindi ng kanyang panggagalaiti sa kanilang ipinalabas na formation, pasigaw na natanong ni Guangli kay Yang Bai na dahil dinala nito ang 9-yin Profound Malice Formation, bakit pa rin ito ginagamit ang nakakabagot na mga Dao Arts para sayangin ang kanyang buhay? Dahil nagawa na siyang mapalibutan ng mga kulay asul na ahas ay kaagad niya naman itong pinaghihiwa gamit ng kanyang espada, kung saan makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang pagkahulog ng iba't ibang parte ng katawan sa lupa ng mga nilalang na kanyang nasira. Gayunpaman, muling ginamit ni Yang Bai ang kanyang kapangyarihan para kaagad na muling i-activate ang formation habang nagtatanong kay Guangli kung ano ang pinagsasabi nitong nakakabagot at kung sa tingin niya ba na ito ay kanyang laro pa rin. Dahil sa muli nitong pag-activate ng formation ay makikita natin ang pag-angat ng mga nahiwang katawan ng ahas sa lupa, kasunod nito ay ang unti-unting pagbalik ng kanilang laman, na siyang naging dahilan ng pagtubo ng kanilang bagong parte ng katawan di kalaunan. Dali-dali namang bumaha ang mga ahas papunta kay Guangli kung saan habang siya ay patuloy na kinakagat ng mga ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ay wala na siyang may nagawa kundi ang mapaisip na lamang na ang mga ahas na gawa sa tubig ay mas pinalakas ng 9-yin Profound Malice Formation kaya ang pagputol sa kanilang mga katawan ay nagreresulta lamang sa kanilang pagdami, at kung makakagat siya ng mga ito ay mahihinto ang sirkulasyon ng Dao sa kanyang katawan. Sa gayon, kaagad na muling nagbuga si Yang Bai ng malamig niyang hininga. Na siyang nagpalabas ng kanyang Dao Art na tinatawag na Second Breath Blood Freeze kung saan ang mga ahas ay unti-unting nagyayelo habang kagat-kagat itong si Guangli. Kasunod nito ay ginamit ni Yang Bai ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na First Breath Exhale Frost. At kasunod pa nito ay ang paggamit niya muli ng kanyang Second Breath Blood Freeze, na siyang unti-unting nagpayelo kay Guangli. At sa panghuli ay kanyang ginamit ang kanyang kapangyarihan na Third Breath Rigid Death, na siyang tuluyang nagpayelo kay Guangli sa kanyang kinaroroonan.
Dahil dito ay napasabi naman itong si Jingyu na gaya ng kanyang inaasahan sa tinatagong sekretong kapangyarihan ng angkan ng Gong, kahit si Guangli ay walang kalaban-laban dito. Habang patuloy na napapalibutan ng mga kalalakihan nitong si Guangli gamit ng kanilang 9-yin Profound Malice Formation at ngayon ay nagyelong mga ahas, mapapansin natin ang biglang pagliwanag nito. Ang sumunod na pangyayari ay labis namang ikinabahala ni Yang Bai. Ito ay dahil nagawang makalabas ni Guangli sa lahat ng kanilang patibong gamit ng kanyang kapangyarihan na tinatawag na Boiling Blood Burning Soul. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras si Jingyu at dali-dali siyang pinaulanan ng matatalim na sandata gamit ng kanyang pag-atake na tinatawag na Flying Eagle Blade Feathers. Subalit bago pa ito tumama kay Guangli, habang siya ay napupuno ng kapangyarihan ng apoy ay kaagad nitong inangat ang kanyang isang kamay at nagpalabas ng kanyang napakalakas na kapangyarihan. Nagawa namang matamaan ang makinang ibon na sinasakyan ni Jingyu at sa kabutihang palad, nagawa niyang makaiwas sa tamang oras sa pamamagitan ng pagtalon nito paalis dito kaya bahagya lang siyang nahagip nitong malakas na pag-atake. Muli naman ni Guangli na inangat ang kanyang kamay sabay sabi na ito ay sumabog, na siyang naglikha ng maraming pagsabog sa kalangitan kaya makikita natin ang agarang pagdilim ng mga ulap at ng kapaligiran. Hindi naman makapaniwala si Yang Bai dahil dito. Ito ay dahil ang kanyang ginawang malakas na teknik na 9-yin Profound Malice Formation ay nagawang masira ng ganito na lamang. Maya't maya pa ay mapapansin natin ang pag-ulan ng mga nag-aapoy na bulaklak sa kalangitan dahil sa ipinalabas na Dao Art ni Guangli na tinatawag na City Scorching Blazing Blossoms. Nagtaka naman ang isa sa mga disipulo kung ano itong bagay na nasa kanyang harapan, habang ang isang lalaki ay hindi naman ito alintana. Kanya itong ipinaliwanag sa kanyang kasama na ito ay tinatawag na Blazing Blossom at ito ay isang third grade na Taoist art lamang sabay sabi na siya ay kanyang tingnan dahil papatayin niya ito gamit lamang ng isang kamay. Subalit sa sandaling mahawakan niya itong bagay ay kaagad siyang nilamon ng apoy na sumunog sa kanyang laman at buto. Dahil dito ay pinagsabihan ni Yang Bai ang kanyang mga kasama na huwag silang maging tanga dahil ito ay teknik ni Guangli kaya kaagad nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan na may elemento ng tubig para ito ay mapigil at sila ay gumawa ng ligtas na lugar para hindi sila magawang matamaan. Kaagad namang sinunod ng mga disipulo ang kanyang mga utos at dali-daling nagpalabas ng kanilang kapangyarihan ng tubig sa paligid. Habang nakaangat naman ang dalawang kamay ni Jingyu, napasabi siya na ang teknik ni Guangli ay tunay ngang makapangyarihan at mayroong malaking sakop kaya ito ay nagpapatutuo sa sabi-sabi na nagawa niyang makawasak ng isang lungsod sa edad na 19 na taong gulang. Kanya namang binuksan ang kahon na nasa kanyang likuran kung saan ito ay nagpalabas ng mga maliliit na ibon na gawa sa makina, na siyang bumangga lahat sa ipinalabas na nag-aapoy na bulaklak ni Guangli para ito ay masira. Makalipas ng ilang sandali ay makikita naman natin ang kaguluhan na nagaganap sa kalangitan kung saan napupuno ito ngayon ng mga pagsabog at kapangyarihan ng tubig na siyang nagpaulan sa lupain. Habang ang tubig ay patuloy na pumapatak sa bubong ng nasirang gusali, mapapansin natin dito ang nakahigang lalaki na nagmamasid sa kaguluhang nagaganap habang napapaisip na ito ay napakalakas at kung sino kaya ang mga ito. Pabalik sa itaas ng kalangitan habang napapalibutan si Guangli ng apoy sa kanyang buong katawan, ipinalabas nito ang kanyang iba't ibang Taoist arts. Kasunod nito ay ang kanyang pagsabi na ang kanyang ninuno na si Zurong ay sumapi sa kanyang katawan. Na siyang naging dahilan naman ng mas lalong paglakas ng kanyang enerhiya kasabay ng kanyang pagpapalabas ng kanyang napakalakas na kapangyarihan na naghuhugis ng isang dragon. Dahil sa ipinalabas nitong napakalakas na pag-atake ay makikita naman natin ang matinding pagkasunog ng kanyang mga kalaban sa himpapawid. Habang si Jingyu at si Yang Bai ay nagawa namang nagsama para magawang mapigil ang makapangyarihang apoy, subalit dahil sa tindi ng lakas nito ay kaagad silang tumilapon papunta sa lupa. Nagtataka sa ipinakitang lakas ni Guangli, natanong ni Yang Bai kung saan ang galing ang binhi ni Zurong at kung papaano nito nagagamit ang tunay nitong anyo. Pansin naman ni Jingyu ang pagkasunog ng kanyang mga aparato kaya siya ay napamura na lamang sa pag-aalala. Nang bigla na lang siyang nabahala ng husto dahil sa kanilang nararamdamang malakas na pagyanig ng lupa. Nang siya ay makalingon ay nanlaki naman ang kanyang mga mata sa pagkabahala sa kanyang nakikita, ito ay dahil kanyang napapansin ang mga dambuhalang bakas ng paa sa lupa na napupuno ng lava. Samantala, napasabi naman si Guangli habang ipinapalabas ang kanyang bagong anyo kung bakit silang dalawa ni Yang Bai at ni Jingyu ay hindi magpatuloy. Gamit ng kanyang pinakamalakas na kapangyarihan na tinatawag na Zurong's True Form kung saan makikita natin ang paglabas ng Panginoon ng apoy na napapalibutan ng mga dragon,
Dagdag pa nito kung nasaan na ang kanilang pinagmamalaki sa kanya na sila ay mga henyo at galing sa mataas na pamilya. Habang patuloy na yumayanig ang kapaligiran dahil sa paghakbang ni Guangli gamit ng kanyang napakamakapangyarihang bagong anyo papalapit sa kanilang dalawa, isinaad nitong si Yang Bai na hindi nila kinakailangang matakot dahil kahit na mayroon si Guangli ng tunay na anyo ng Zurong ay magagawa nila itong mapigil gamit ng kanyang Dao Art na Third Breath. Ngunit habang siya ay patuloy na humihigop sa paligid ng maginaw na hangin ay bigla na lang itong natuyo dahil sa matinding init. Napaubo naman itong si Yang Bai, kaya sa pag-aalala, natanong ni Jingyu kung hindi ba nila kinakailangang tumakas. Napasabi naman itong si Guangli na ang kanilang pagkatalo ay hindi na maiiwasan, at walang ilog o dagat ang makakahugas ng kahihiyan at galit na kanyang nararamdaman. Gayunpaman, makikita natin ang pagtulo ng kanyang luha, na agad lang na natuyo dahil sa tindi ng kanyang ipinapalabas na init. Napatawa naman siya ng husto dahil tanging siya lamang ang makakapagwakas sa kanyang sarili at si Zurong lang ang tanging makakasunog ng kanyang kaluluwa. Dagdag pa nito na ang kanyang dakilang ulo ay nandito at sino kaya ang may kakayahang putulin ito, subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay mayroon tayong mapapansing kulay lilang ilaw na bigla na lang sumulpot sa kanyang leeg. Kasunod nito ay ang pagkahulog ng kanyang ulo at ang pagtalbog nito ng ilang beses sa lupa. Nagawa naman itong mapunta malapit sa kinaroroonan ni Yang Bai kaya labis na lang ang kanyang pagkabigla at hindi niya mapaniwalaan ang biglaang pangyayari. Maya't maya pa ay muling lumitaw ng napakabilis ang kulay lilang ilaw galing sa malayong distansya, na siyang nagpalabas ng matinding puwersa at ingay kaya si Yang Bai at si Jingyu ay napatakip sa kanilang mga tenga. Mapapansin naman natin ang pagbalik ng nagliliwanag na espada sa kanyang takip, kasabay nito ay ang paglitaw ng isang lalaki sa kalangitan na ikinagulat ni Jingyu at Yang Bai. Ang misteryosong lalaking ito na mayroong kulay puting kasuutan ay galing sa nasyon ng Jing na si Li Yi, na isinaad sa kanila na sila ay napakaingay. Sinubukan naman ni Yang Bai na magpaliwanag na ang kanilang ginawa ay utos ng kanilang kamahalan na si Yingwu. Subalit lumingon lang sa kanila si Li Yi nang mayroong nakakatakot na titig na parabang sila ay papatayin. Agad naman nila itong naramdaman na parabang sa saglit na oras na iyon ay nagawang mahiwa ang kanilang mga ulo. Dahil dito ay dali-dali ang dalawa na umatras habang hawak ni Yang Bai ang ulo ni Guangli, kung saan pagkatapos nito ay kaagad silang lumayo para makatakas sa dalang panganib nitong lalaki. Bumalik naman tayo kay Li Yi habang siya ay humahakbang papalapit sa katawan ni Guangli na patuloy pa ring nagpapalabas ng matinding apoy. Nang bigla na lang mayroong tumunog na isang bagay kaya agad niya itong ipinalabas, ang bagay na ito ay isang aparatong pangkomunikasyon na mayroong disenyo ng isang leon, nagsasabi sa kabilang linya na wala na silang utang ngayon sa isa't isa. Kaya pagkatapos itong marinig ni Li Yi ay kaagad niya naman itong sinira. Kasunod nito ay bumaling ang kanyang atensyon pabalik kay Guangli, kung saan kanyang nakikita na ito ay patuloy pa ring napupuno ng enerhiya ng Dao at patuloy pang nagpapalabas ng matinding apoy. Mapapansin naman natin ang pagbilog niya ng kanyang kamay at paglagay nito sa kanyang isang mata. At habang nakikita niya ang patuloy na nag-aapoy na katawan ni Guangli sa butas ng kanyang kamay, sa itaas ng himpapawid ay bigla na lang nitong ginalaw ang kanyang katawan ng patagilid sabay sabi habang ibinubuka ang kanyang kamay na ito ay sumabog. Na siya namang naglikha ng malaking pagsabog ng katawan ni Guangli habang ito ay kanyang malapitang pinagmamasdan. At habang nahuhulog at nagkalat sa paligid ang watak-watak na katawan ni Guangli sa lupa, napangiti na lamang itong si Li Yi. Makalipas ng ilang oras pagkatapos ng matinding kaguluhan ay ang pagsikat ng araw sa lugar kung nasaan ang sirang gusali. Dito ay makikita natin ang pilit na pagbangon ng lalaking nasa bingit na ng kamatayan sa pagkakahiga. Makalipas ng ilang sandali dahil sa kanyang pagsandal sa lupa at pagpupumilit ay nagawa nitong tuluyang makaupo sa kanyang kinaroroonan. Habang pansin nito ang naputol na ulo ng matandang pulubi sa kanyang harapan ay naisip niya naman na hindi pa siya pumapayag at hindi pa niya gustong mamatay. Kaya ang kanyang unang ginawa ay lumabas sa gusali para maghanap ng kahit anong paraan para madugtungan ang kanyang buhay. At kahit na napakaliit lang ng posibilidad na ito ay kinakailangan niyang sumubok kaya ginawa niya ang lahat kahit na marami siyang iniindang sakit. Habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang mabagal na paglalakad ay bigla naman siyang natisod. Na siyang naging dahilan ng pagdulas nito ng paikot-ikot pababa sa mataas na bangin. Maya't maya pa ay nagawa niya namang mapahinto sa parte ng lupain kung saan nahulog ang mga nasunog na parte ng katawan ni Guangli. Dahil dito, kanyang naisip na dahil siya ay isang makapangyarihang tao,
Marahil mayroon siyang mga naiwang bagay na maaaring makasagip sa kanyang buhay. Kaya isa-isa niyang hinalungkat ang mga nagkalat na bagay sa paligid ngunit ang kanya lang nahanap ay mga natirang laman, mga piraso ng buto, mga durog na metal at buto ng daliri. Nadidismaya sa kanyang mga nahanap, naisip niya sa sarili na dapat ito ay kanya nang inaasahan. Subalit sa huling tagpo ng kanyang paghahanap ay nagawa niyang madiskubre ang isang bagay na nakabalot sa natirang kasuotan ni Guangli. Naagaw naman ang kanyang atensyon dahil pansin niya na ang bagay na ito ay isang sisidlan na bote ng pil. At nang ito ay kanyang suriin ay nagawa niyang makahanap ng kakaibang kulay pulang pil na malayo sa pagiging ordinaryo. Umaasang ito ang magiging sagot para madugtungan ang kanyang buhay, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at ito ay kaagad na kinain. At hindi siya dito nagkakamali, dahil ito ay isang bagay na kanyang matagal nang inaasam, isang bagay na dating nasa kanya ng palad ngunit ito ay kanyang nawala sa huli. Dahil sa kanyang kinaing pil, mapapansin natin ang pagdaloy nito sa mga lumaking ugat sa kanyang mga kamay, at gayon din sa kanyang mga paa. Kasunod pa nito ay ang pagdaloy nito sa kanyang ulo pababa sa kanyang buong katawan. Ang bagay na kanyang nakuha at nakain ay ang tinatawag na Meridian Opening Pil, na siyang pumuno sa kanya ng enerhiya at naging dahilan kung bakit dumaloy ang daw sa kanyang buong katawan. Makalipas ng ilang minuto ay mapapansin naman natin ang pagbabago ng lalaki at muling pagbabalik ng kanyang sigla. Sa kanyang panibagong buhay, habang ang sikat ng araw sa paglubog nito ay humahaplos sa kanyang mukha, kanyang isinaad na kapag lumitaw ang Dao Meridian ay nangangahulugan ng pagbabalik ng sigla, kaya tunay ngang walang kapantay ang hindi mahulaang kapalaran. Kinagabihan makalipas ng ilang oras sa sirang gusali ay mapapansin naman natin ang pagtusok ng isang kahoy sa lupa. Ito ay dahil sa paggawa ng libingan ng lalaki para sa mga taong namatay sa naganap na kaguluhan, kung saan habang siya ay nakatayo sa harap ng isang puntod na kanyang ginawa na mayroong nakasabit na natirang kasuotan ni Guangli, nagbigay siya ng kanyang pasasalamat sa kanyang mga pulubing kapatid na nag-alaga sa kanya noong siya ay nasa bingit ng kamatayan, at sa tinatawag niyang elder o kay Guangli dahil hindi niya ito kilala, sa pagbibigay nito ng Meridian Opening Pil para masagip ang kanyang natatanging buhay. Habang mapapansin natin ang pagtama ng hangin sa natirang kasuotan at kagamitan ni Guangli na nakasabit sa itinusok na kahoy, at habang makikita natin ang kamay ng lalaki na napupuno ng lupa dahil sa walang tigil na paghuhukay nito para makagawa ng puntod, siya ay nagpakilala na galing sa nasyon ng Zhuang sa lungsod ng Maplewood, at ang kanyang pangalan ay si Jiang Wang na siyang bida ng ating istorya. Kasunod nito ay ang kanyang pagyuko sa puntod ni Guangli para magbigay ng pagrespeto sabay sabi na naway siya ay makatagpo ng kapayapaan sa langit. Maya't maya pa ay mayroon naman tayong makikitang iilang bilang ng ilaw na lumalabas sa puntod nito. At nang ito ay mapansin ni Jiang Wang, labis ang kanyang pagtataka sa misteryosong hugis bilog na bagay na lumulutang sa ere. Kanya naman itong sinubukang kunin habang nagtatanong kung ano ito, at nang kanya itong isinara sa kanyang palad, bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang kakaibang bagay na nararamdaman. Napunta naman ang ating bida sa isang dimensyon na parabang siya ay nasa kalawakan, kaya kanyang nagtatakang natanong sa kanyang sarili kung nasaan siya sa kasalukuyan. Habang siya ay nagmamasid sa paligid ay naagaw ang kanyang atensyon, ito ay dahil pansin niya sa malayo ang isang nagliliwanag na taong nakatalikod. Kaya ang una niyang ginawa ay lumapit sa kanya para magtanong. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay mayroon bigla na lang lumabas na isang mensaheng nagsasabi na siya ay walang sapat na daw. Kasunod nito ay ang matinding pagkagulat ni Jiang Wang dahil sa kasunod na mensaheng lumitaw sa kanyang harap, dito ay nakalista ang Dao Simulation Platform na nagsisimula sa 18th Seal pababa sa 14th Seal at ang Sword Discussion Platform na galing sa 3rd Grade Seal papunta sa 7th Grade Seal. Nagtataka sa mga plataporma na lumabas sa kanyang harapan, kanyang natanong kung ano itong mga bagay. Nang bigla na lang mayroong humila sa kanyang malakas na puwersa, kung saan siya ay kaagad na napunta sa kulay asul na anino na kanyang nakita sa loob ng dimensyon. At nang magsama silang dalawa ay mayroong mensahe ang kaagad na lumabas, nagsasabi ng magalang na pagsalubong sa master ng pinagpalang lupain ng Dongzhenshu, kaya napatanong si Jiang Wang kung ano ang nangyayari. Bigla namang bumukas ang kanyang isipan kung saan bumaha ang impormasyon na galing sa dimensyon para ito ay kanyang maintindihan ng mabuti. Ipinaliwanag dito na ang lugar na ito ay ang tinatawag na Taishu Illusory Realm at lahat dito ay isang simulasyon, at bukod sa hindi ito nakakapinsala sa totoong katawan ng nasa loob, lahat dito ay walang pinagkaiba sa realidad.
Ipinaliwanag din dito ang patungkol sa DAO Simulation Platform. Ito ay ang lugar para sa pagsasanay at pagpapahusay sa martial art techniques at Daoist arts, at ang kabayaran para magamit ang simulasyon na ito ay tinatawag na merit. Habang ang Sword Discussion Platform ay partikular na para sa pagtawid papunta sa Taishu Illusory Realm at pakikipaglaban sa ibang mga cultivator. Ipinaliwanag din dito na ang merit ay kadalasang nakakamit sa pakikipaglaban, at sa duelo kalaban ng isang tao na may kaparehong antas, ang tagumpay ay nagdaragdag ng merit, habang ang pagkatalo ay nagpapabawas nito. At ang paghamon sa mas mataas na level ay nagbibigay ng karagdagang bonus. Bukod pa sa pakikipaglaban, mayroong mga partikular na pinagpalang mga lupain ang nagbibigay ng merit paminsan-minsan. Habang patuloy na bumabaha ang impormasyon sa isipan ng ating bida, dagdag pa dito na sa pagitan ng 72 pinagpalang lupain, ang nasa pinakamababang antas na Donghai Mountain Blessed Land ay nagbibigay ng 100 merit kada buwan. At ang nasa ibabang 36 na antas ng mga pinagpalang lupain ay nagpapataas ng produksyon ng merit ng 10 sa bawat antas, habang ang pinakamataas na 36 naman ay nagpapataas ng 100 sa bawat antas. At ang kasalukuyang pinagpalang lupain kung saan namamalagi ang ating bida ay kasalukuyang nasa ika-23 antas, kaya ito ay nagbibigay ng 1,850 puntos ng merit kada buwan. Kasunod pa nito ay mayroong hamon ang darating sa loob ng 30 araw, at ito ay magreresulta ng pagbagsak ng kanyang antas pag siya ay nagawang matalo. Makalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa sirang gusali pabalik sa realidad. Habang nakatalikod itong si Jiang Wang ay kanyang isinaad na tunay talagang hindi masukat ang Taishu Illusory Realm, bagamat ang lahat ng impormasyong ito ay bumabaha sa kanyang isipan, kailangan niya ng oras para lubos itong maunawaan. Gayunpaman, habang pinagmamasdan nito ang kanyang palad na hawak o nakaukit ang hugis bilog na ilaw, mayroon pang bagay na kinakailangan siyang gawin at ito ay makabalik sa Dao Academy bago pa maganap ang inner court selection. Kaagad naman itong isinara ang kanyang palad sabay sabi habang nagpapalabas ng seryosong mukha na kinakailangan nitong ipaghiganti ang nangyari sa kanyang kahihiyan. Makalipas ng ilang araw ay pumunta naman tayo sa kaharian ng Zhuang, sa magandang lungsod ng maple forest na napupuno ng punong kahoy at nagkalat na mga dahon ng maple sa paligid. Dito ay makikita natin ang pagdating ng ating bida pabalik sa kanilang akademya, na labis namang ikinatuwa ng mga kalalakihan na nasa pasukan. Hindi naman ito pansin ni Jiang Wang at nagpatuloy lang sa kanyang paghakbang sa hagdan. Maya't-maya pa ay nagawa naman itong makapasok sa loob ng gusali kaya labis na nagkagulo ang mga kalalakihan sa kanyang pagdating. Nang siya ay makarating sa gitna ng entablado ay kaagad niyang inalis ang kanyang dalang kahon papunta sa lupa at kaagad itong sinipa sa gilid. Pansin naman natin ang pagtanong ng isang lalaki na mayroong balbas kung ang lalaki ba na mayroong apelyido ng Jiang ang bumalik. Kasunod nito ay ang kanyang pagmamadali habang itinutulak ang ibang mga kalalakihan para siya ay makadaan habang nagsasabi na sila ay umalis sa kanyang harapan. At nang siya ay makalapit sa ating bida, natutuwa niya itong niyakap habang nagsasabi na siya nga ito at inakala nila na ang bastardong ito ay namatay. Ang lalaking ito na mayroong malaking pangangatawan, may balbas at kulay pulang buhok ay ang pangalawang sinumpaang kapatid ng ating bida na si Duyeho, nadagdag pang nasabi na pinag-alala nito ang kanyang mga kapatid nang walang dahilan sa buong panahon na siya ay nawawala. Nang mayroon namang bigla na lang nagsalita na isa pang lalaki, nagsasabi na ito ay mabuti. Ang lalaking ito ay ang panganay sa kanilang sinumpaang magkakapatid na si Linghi, nagsasabi na basta't nakabalik ang kanilang ikatlong kapatid, iyon lang ang mahalaga. Kaagad naman silang nagtipon papunta kay Jiang Wang para tingnan ang kanyang kalagayan, at kabilang dito ay isa pang lalaki na bigla na lang lumitaw habang nagsasabi na gaya ng kanyang sinabi sa kanyang ibang mga kapatid na siya ay hindi basta-basta na lamang mamamatay, at siya ay pumunta lamang sa kung saang lugar para magkapera at kinalimutan sila. Ngunit gamit ng kanyang pamaypay, pansin naman ito ang sira-sirang kasuutan ng ating bida. Kaya kanyang natanong kung maaari kayang naalala lang nito ngayon ang kanyang mga kapatid dahil siya ay nabigo na magkaroon ng pera. At ang lalaking ito na mayroong hawak na pamaypay ay ang ikalimang sinumpaang kapatid ng ating bida na si Zhao Rucheng. Patuloy naman nilang kinulit si Jiang Wang, ngunit mapapansin natin na hindi siya kumikibo at patuloy lang sa pagpapalabas ng seryosong mukha habang mayroong tinititigan sa malayo. Interesadong malaman kung ano ito, napalingon ng tatlo niyang sinumpaang kapatid at natanong sa kanya kung ano ang tinitingnan nito.
Sa gitna ng madla ay makikita naman natin ang paglitaw ng isang lalaki, nagsasabi na ikinakagalak niya ang pagbabalik ng kanilang ikatlong kapatid na si Jiang Wang. Ang lalaking ito ay ang ikaapat na sinumpaang kapatid ng ating bida na si Fang Pengzhou, nagtatanong kay Jiang Wang kung bakit wala man lang itong sinabi bago siya nawala ng ilang araw dahil silang lahat ay nag-alala sa kanya ng husto. Sinagot naman siya ng ating bida na siya ay nawala ng 57 araw, at sa mga araw na iyon ay kanya siyang naisip araw-araw. Gayunpaman, kanyang natanong kay Pengzhou kung tunay nga ba nitong hiniling ang kanyang pagbabalik. Isinaad naman ni Pengzhou na marahil mayroong hindi pagkakaunawaan, ito ay dahil pagkatapos ng pagkawala nito ay hindi siya mapakali kaya nagpadala siya ng mga tao kung saan-saan upang siya ay hanapin. Napatanong naman si Yehuo sa ating bida kung ang naisip niya lang ba ay si Pengzhou, at paano naman siya, subalit pinigil siya ni Rucheng at pinagsabihan na sila ay tumabi muna sa kanilang pag-uusap, habang si Jiang Wang ay napasabi naman kay Pengzhou ng siyempre dahil papaano silang mapapanatag kung hindi siya ng mga ito natagpuan. Nagtaka naman ang mga kalalakihan na naririnig ang kanilang pag-uusap kaya napasabi ang isang lalaki na mayroong malalim na kahulugan sa sinabi ng kanilang kapatid na si Jiang Wang, kaya napasabi naman ng isa na huwag siyang magsabi ng walang saysay na bagay dahil ang kanilang kapatid na si Pengzhou ay palaging makatarungan. Sinubukan namang patahanin ni Linghi ang ating bida sa pagsasabi na tiyak na marami siyang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw, kaya sila ay umupo muna at unti-unting pagdugtungin ang mga pangyayari. At kung siya man ay nagawa ng mali, silang mga magkakapatid ay susuporta sa kanya kahit nadalhin pa itong bagay sa County Dao Institute o sa National Dao Institute. Gayunpaman, kinakailangan nilang linawin ang katotohanan kaya huwag siyang humusga ng biglaan dahil maaaring mayroong nag-uudyok ng kanilang hidwaan. Pumunta naman papalapit ang ating bida sa kanyang dalang kahon, at habang ito ay kanyang hawak, isinaad niya kay Linghi na alam niya kung ano ang ikinababahala nito at tunay niyang pinapahalagahan ang kanilang kapatiran, pero isang kahihiyan na mayroong tao ang magtataksil sa kanilang kapatid alang-alang sa kanilang pansariling pakinabang. Dahil sa kanyang sinabi, isinaad ni Pengzhou na huwag siyang magparatang ng walang katibayan o anumang pruweba. Hindi na makatiis sa mga pangyayari, kaagad ni Jiang Wang na sinira ang kanyang dalang kahon sabay sabi ng may panggagalaiti na dala niya ang pruweba. Nagawa namang matigilan ng tatlo niyang sinumpaang kapatid dahil sa kanilang nakikita. Habang si Pengzhou ay bigla namang nagseryoso sa ipinalabas ng ating bida. Ito ay dahil ang laman sa loob ng kanyang dalang kahon ay isang matabang matandang lalaki na nakatali at mayroong takip sa kanyang bibig. Ang matandang lalaking ito ay tagapagsilbi ng pamilya ng Fang na si Fang Desai, na pilit nagsasalita subalit hindi niya magawa dahil sa tela na nakalagay sa kanyang bibig. Ipinaliwanag ni Jiang Wang kay Pengzhou na ang tagapagsilbi ng kanilang pamilya ang nagbigay sa kanya ng imbitasyon. Nagsasabi na siya ay iniimbitahan nito para uminom sa Moon Viewing Tower upang ipagdiwang ang pagpuksa ng ating bida sa mga bandido sa kanlurang kabundukan at sa pagkamit nito ng Meridian Opening Pill galing sa Dao Institute, subalit nang siya ay makarating ay wala pa doon si Pengzhou, ngunit hinimok siya nitong tagapagsilbi na maunang uminom, sa kadahilan ng kinakailangan nitong tikman ang espesyal na alak na ipinadala ni Pengzhou para sa kanya. At hindi niya inaasahan na ang inumin ay may halong lason. Pagkatapos nitong magpaliwanag ay mayroon naman tayong mapapansin na kaagad na pagbunot ng kanyang espada. Ito ay si Pengzhou na walang pag-aalinlangan at walang pag-aaksaya ng oras na tumalon papunta sa kanyang tagapagsilbi para ito ay saksakin sabay sabi na kung papaano nitong nagawang makipagsabuatan sa mga bandido at gumawa ng peking sulat na nagpapanggap bilang siya. Nang tuluyan ni Pengzhou na mapatay ang matanda, habang binubunot nito ang espada sa kanyang katawan, isinaad niya kay Jiang Wang na ang nakakaawang alipin na ito ay marahil desperadong mabuhay kaya ito ay nagsabi ng maraming kasinungalingan para gumawa ng kaguluhan sa pagitan nilang dalawa kaya dapat hindi siya dito maniwala. Subalit habang silang dalawa ay nakatalikod sa isa't isa, ibinunyag ni Jiang Wang na alam na niyang papatayin niya ito pero hindi ito mahalaga dahil nagawa na nitong maisulat at mapirmahan ang kanyang buong pag-amin sa mga inutos ni Pengzhou sa kanya kaya kanyang natanong kung gusto niya ba itong makita. Ngunit sinagot lang siya ni Pengzhou na ito ay peke, kaya ano ba ang kinakailangan nitong gawin para ito ay kanyang maunawaan. Kaya seryosong isinaad ng ating bida na hindi matutuldukan ang puot na kanyang nararamdaman, at tanging kamatayan lamang ang paraan para ito ay mapawi. Habang nanginginig ay natanong ni Pengzhou kung kailangan ba nilang magkakapatid na umabot sa ganito. Nang bigla na lang nitong mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang espada. Kasunod nito ay ang paglagay niya ng kanyang sandata sa kanyang mga palad,
At habang nakaluhod at inaalay ang kanyang espada sa ating bida, naiiyak niyang isinaad na hindi kinakailangan ng kaguluhan. Kaya kahit na ang kanilang alipin ang nakagawa sa kanya ng kamalian, bilang pinuno ng kanilang pamilya, hindi maitatanggi na mayroon siyang pananagutan. Dagdag pa nito na kung hindi mapapawi ang nararamdaman na galit ni Jiang Wang, kunin niya itong espada at itaga sa kanya. Ang ginawa nito ay kumuha naman ng simpatsya sa mga kalalakihan na nanunood, subalit habang nakikita ni Jiang Wang ang kanyang refleksyon sa kanyang inaalay na espada, kanya na lamang itong sinagot na hindi na ito kailangan. Napasabi naman ng ikalawa nilang sinumpaang kapatid na si Yehu, na ito ay tama dahil kinakailangan nilang ayusin ang bagay sa isa't isa. Nang bigla na lang binunot ng ating bida ang kanyang espada. At habang ito ay kanyang inaangat para atakihin si Pengju, kanyang isinaad na ang kanyang espada ay napakadumi kaya siya ay kanyang papatayin gamit ng kanyang sariling sandata. Habang naiiyak itong si Pengju ay bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at pagkagulat. Ito ay dahil walang pag-aalinlangan na ginamit ng ating bida ang kanyang espada para siya ay hiwain, na siyang ikinabigla naman ng husto at hindi mapaniwalaan ng tatlo nilang sinumpaang kapatid.